Ang bawat ginagawa mong mabuti para sa kapwa ay susuklian ng biyaya mula sa itaas. Ito ang pinatunayan ng ating kwento. Sa kabila ng hirap at pagsubok ng buhay, palaging mayroong tao, isang kaibigan ang ipapadala upang makasama mo at tulungan ka sa kahit na ano. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak hahangaan nyo at kapupulutan natin ng magandang aral at inspirasyon. Halika't samahan niyo ako hanggang matapos ang video na ito. Lumayas ka! Huwag ka nang babalik dito! Tinatakwil na kita bilang anak! Galit na sinabi ng ina ni Lourdes noong malaman na dadalang tao siya. Binigyan pa siya ng sampal at tulak hanggang sa mapaupo na lang siya sa sahig. Naguunahan naman ang luha niya sa mata. Grabe ang kabog ng dibdib ng 17 anyos na si Lourdes. Nawawasak ito sa bawat segundong lumilipas. Lumuhod na siya at nagmamakaawa sa kanyang ina. Subalit, sa lubong pa rin ang kilay nito at nakakapaso ang tingin. Samantala, marami namang mga usosyerong kapitbahay ang umaaligid-aligid na sa tahanan nila. Sa maliit na probinsyang kagaya nito, nalalaman ng lahat ng mga tao ang nangyayari sa buhay ng kapwa nila sa maninipis na dingding ng kanilang bahay. Wala kang kwentang anak! Umalis ka sa harapan ko! Sigaw pa nito sa nakaluhod na kausap. Pagkatapos ka namin pag-aralin ng kolehiyo, ganito ang isusukli mo sa hirap namin sa'yo? Magpapabuntis ka lang pala? Wala na kaming anak magmula ngayon. Bulyaw pa ng ina ni Lourdes. Sa likod ng kanyang ina, habang nagkakaroon ng komosyon ay naririto ang ama niyang tila hindi sila nakikita. Nakuha pa nitong buksan ang telebisyon at manood sa paborito nitong channel. Tila ba wala itong pakialam o talagang wala itong pakialam. Isip-isip ni Lourdes, sobra-sobra ang galit lang siguro ng kanyang ina ngayong oras na ito. Sana kung makakausap niya ulit ito, humupa na ang galit nito. Tinulak na palabas ng pinto si Lourdes. Takot na takot pa siya dahil muntikan na siyang madulas palabas. Lumayas ka na! Huwag ka nang babalik pa rito! Puno ng galit ang puso ng kanyang ina. Naramdaman ni Lourdes na wala ng kwenta pa ang manatili sa bahay nilang ayaw naman sa kanya. Mas mabuti pang sundin na lang niya ang utos nito. Nasa harap na siya ngayon ng bahay nila. Hindi pa rin niya mapigil ang pag-ulan sa kanyang mga mata. Sumunod na lumabas mula sa pinto nila ang mga damit niyang itinapon ng kanyang ina. Wala na siyang naggawa kundi pulutin na lang ito at umalis sa lugar na yun. Naglakad siya na naglakad na naglakad. Wala siyang ideya kung saan talaga siya pupunta. Pasensya ka na anak, hindi ko alam kung saan tayo matutulog ngayon. Sabi niya sa sarili. Malalim ang paghinga niya. Sinubukan niyang matulog sa parke. Wala na siyang maiisip kung saan siya matutulog ngayon. Kahit malamig ang gabi, tanging karton na pinagtagpi-tagbi bilang higaan lamang ang panangga niya sa matigas na sahig. Kahit alam niyang sumasakit ang katawan niya, wala na siyang magagawa kundi magtiis dahil talagang walang-wala lang siya ngayon. Dahil hirap siyang makatulog, sinubukan niyang isipin kung paano at bakit biglang naging ganito ang buhay niya. Wala siyang kaibigan na pwedeng tumulong sa kanya o sa sitwasyon niya dahil wala naman talaga siyang kahit isang kaibigan. Siya ang laman ng tawanan at kantsawan sa eskwela. Walang sino man ang gusto makipagkaibigan sa kanya sa eskwela. Kaya naman, nahulog agad siya kay Nathan noong isang beses ay ipagtanggol siya nito sa mga nambubuli sa kanya. Ilang buwan lang siyang niligawan ni Nathan. Napao na agad siya nito. Sa ilang buwan niya nakasama si Nathan, pakiramdam ni Lourdes ay siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Unang beses niya maramdaman na mahalin, ipagtanggol at may nag-alaga sa kanya. Kaya naman, naging bulag at sunod-sunuran siya sa pag-ibig o kay Nathan. Lahat ng gustuhin nito ay sinusunod niya. Kahit ano ay gagawin niya para kay Nathan. Kaya noong tanungin siya nito ay wala na siyang nagawa. Ibinigay niya ang lahat-lahat. Lumipas pa ang ilang buwan. Napansin ni Lourdes na bumubukol na ang kanyang tiyan. Naging madalas din ang pagkahilo at pagsusuka niya. Natakot siyang baka buntis siya. Kaya agad niyang sinabi sa nobyo ang kanyang nararamdaman. Noong una ay sinamahan pa siya nito sa doktor. Inutusan siyang mag-pregnancy test at noong nakumpirma nilang nagdadalang tao nga siya, imbis na magalak ang mukha ni Nathan, ay nakita niya dito ang labis na pagkatakot.
Nathan? Mahal? Tanong ni Lourdes. Inulit pa niya ang pagtawag dito bago ito tuluyan siyang marinig. Ha? Bakit yon, mahal? Pagtatanong ni Nathan. Ayos ka lang ba? Tanong ulit ang pinakawalan ni Lourdes. Oo naman. Bakit hindi? Tagaktakan ang pawis ni Nathan sa noo. Naging magaslaw din ang paggalaw nito. Hindi pinansin ni Lourdes ang nakita niya. Hanggang sa tanungin niya ulit si Nathan. Kailan natin sasabihin kila mama at papa ang mabuting balita? Ngumiti na parang walang pangamba si Lourdes. Kahit nasa likod ng kanyang utak ay nagiinit ang imaheng pagkatakot sa mukha ni Nathan. Hindi ulit makausap si Nathan. Kailangan pang ulitin ang tanong. Sa linggo na lang natin ipagtapat ang lahat. Ang relasyon natin at ang pagbubuntis mo. Sabi ni Nathan. Nagpakawala ito ng pilit ng ngiti. Sige mahal, pati yung kasal natin ha, huwag mong kalimutan. Ngiti rin ang ibinalik ni Lourdes sa iniirog niya. Noong sumapit ang linggo, hindi dumating si Nathan sa tahanan nila Lourdes. Noong magpunta siya sa bahay nito, nalaman niya nagpunta ito ng Maynila para may asikasuhing papeles. Nagantay siya na nagantay hanggang sa ang bawat araw ay umabot na ng linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Subalit wala pa rin nagpapakitang Nathan sa bahay niya. Hindi kaya may nangyaring masama sa kanila? Takot na tanong ni Lourdes sa kanyang sarili. Bigla niyang naalala ang takot na mukha ni Nathan. Ayaw niya man ilapat sa salita na baka tinakbuhan na siya nito. Wala siyang magagawa kung ito nga ang tunay na rason ng pagpunta nito sa Maynila. Dahil tinakbuhan na siya nito. Ang relasyon, pagbubuntis niya, at pagmamahalan nilang dalawa. Baka nga iniwan na niya lahat ito. Walang-wala na siyang alam na paraan kundi ipagtapat niya ang lahat sa kanyang mga magulang at umasang tatanggapin siya ng mga ito. Subalit, pinalaya siya noong malaman ng katotohanan. Kaya siya naririto sa parke, sinusubok matulog sa matigas na sahig at nilalamig. Muli na namang pumatak ang luha ni Lourdes kapag naaalala niya ang lahat ng ito. Noong makaramdam siya ng pagod, dito pa lang siya dinalaw ng antok. Noong magising siya ay gulat na gulat siya dahil napakaraming tao na ang nakapalibot sa kanya. Nagulat din ang marami noong dumilat siya. Akala nila ay bangkay siyang bumalik sa pagkabuhay. May mga sumigaw pa at nagtakbuhan. Dali-dali siyang bumangon at naglakad ulit na naglakad papalayo sa kahihiyan at patungo sa kawalan. Noong mapunta siya sa bahay nila, nakita niya ang karatulang wanted female bed spacer. Nasaktan lang siya sa nabasa. Naglakad na lang siya palayo dito, sa bahay kung saan siya tumira ng 17 years. Kumalam ang sikmura niya. Dito niya lang naalala na may kakaunting pera pala siya sa pitaka. Bumili siya ng tinapay at soft drinks. Habang nag-aalmusal ay naisip niya ang isang ideya. Magpupunta ako na Maynila upang hanapin si Nathan. Noong i-check niya ulit ang pitaka niya, nakita niyang may 100 pa dito. Nakarating siya ng Maynila nang walang laman ang bulsa. Isang malaking bag lang na may laman ng mga damit niya. Tansya din niya ay nasa ika-6 o ika-7 buwan na siya ng pagbubuntis. Kitang-kita na ang bilog ng tiyan niya. Nabigla si Lourdes sa dami ng tao sa Maynila. Pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Mga taong pasalubong at nakikipag-unahan sa kanya na para bang may nahabol ang lahat ng tao. At ang mahuhuli ay matatalo o mapag-iiwanan sa buhay. Hindi niya napigilan pumatak ang mga luhang nais kumawala mula sa mga mata niya. Luhang natatakot at nababahala sa walang kasiguraduhan. Kinuyom niya ang kamao at sinubukang pawiin ang luha mag-isa. Kaya ko to. Kaya ko to. Para sa'yo, baby. Mahinang sabi ni Lourdes habang sinasalat ang tiyan. Siya lang ang nakakarinig nito dahil hindi naman ito para sa ibang tao kundi para sa sarili niya. Hindi niya alam kung nasa na siya ngayon, pero balak niya maghanap muna ng mapagkakakitaan. Marami siyang nakikitang karatula tulad ng wanted panadero o panadera, wanted labandera, wanted waitress o cashier, wanted dancer, wanted barista at iba pa. Unang sinubukan ni Lourdes na maging cashier dahil sa bilog na tiyan niya ay malabo siyang maging waitress.
Noong makarating siya sa restaurant, sinabing nakuha na raw matagal na ang posisyon na yon. Hindi lang tinanggal ang karatula dahil ayaw nang gumawa pa ulit. Meron po ba kayong alam na naghahanap ng cashier? Lakas loob na tanong ni Lourdes sa manang. Wala sorry. Ganito na lang, mag-iwan ka na lang ng cellphone number mo para matext kita kapag merong bakante. Sabi naman ng manang kay Lourdes. Hindi na po. Babalik na lang po ako. Maraming salamat po ulit. Nakangiting sabi ni Lourdes bago siya umalis. Hindi nag-iwan si Lourdes ng number dahil wala siyang cellphone. Isip-isip niya, halos lahat pala ng tao sa Maynila may cellphone. Sa probinsya kasi namin, isang cellphone o dalawa lang kada bahay. Tumangu-tangu pa siya. Sunod niyang pinuntahan ang pagiging dishwasher. Subalit matagal na rin daw napunuan ng trabahong ito. Hanggang sa puntahan niya ulit ang naghahanap na labandera. Saktong-sakto, marami daw labahin ngayon at kakailanganin na kinabukasan. Noong tanggapin ni Lourdes ang trabaho, naglakas loob na rin siyang magtanong. Ma'am, meron ho ba kayong kwarto kung saan ho ako pwedeng matulog kahit isang gabi? Bawas niyo na lang po sa sweldo ko sa pagdalaba. Nahihiyang sabi ni Lourdes. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Masinsin niyang sinuri kung seryoso ba siya sa sinabi niya. Sorry, wala Tsaka hindi pa nga kita kilala. Baka mamaya modus ka pala. Nangingilag na sabi ng babae. Nako, hindi po ma'am. Sadyang kakagaling ko lang ho sa probinsya at wala po ako matuluyan. Sabi ni Lourdes. Natigilan ang babae. Hindi alam ang isasagot kay Lourdes. Napansin naman ito ni Lourdes kaya agad niyang sinabing, Nako ma'am, okay lang po. Huwag niyo pong masyadong isipin ang sinabi ko. Pwede na po ba ako magsimula ngayon maglaba? Tanong ni Lourdes. Sige. Halika, sumunod ka sa akin. Sagot ng babae. Matapos maglaba ni Lourdes, laking gulat niya dahil sobrang sakit ng kanyang tagiliran. Pati ang tiyan niya, hindi ata kinaya ang halos 3 oras na pag-upo. Nagbigay ito ng 1,000 sa kanya. Ma'am, kulang ho yata ito sa napag-usapan natin. Tanong ni Lourdes, hawak-hawak pa ang tagiliran. Tama lang yan, tagal-tagal mo maglaba. Buntis ka kasi. Sobrang taas siguro ng bill namin sa tubig. Masama pa ang tingin ng babae sa kanya. Umiling-iling na lang si Lourdes. Noong aalis na siya, ay hinarang siya ng asawa ng babae. Teka, baka may dinampot kang gamit namin. Kapkapan muna kita. Sabi ng asawa, medyo nakainom na ito. Takot na takot si Lourdes, pero wala siyang magawa noong nasa bewang na niya ang kamay ng lasing. Gulat siya dahil pasimple itong humipo sa kanya, kaya nasampal niya ito. Galit na galit ang babae at ang asawa nito. Bakit mo sinampal ang asawa ko? Salubong ang kilay ng babae. Yung asawa mo, hinipuan ako sabi ni Lourdes. Anong hinipuan? Sino magkakagusto sa'yo? Parang pakwa na yung tiyan mo. Pwes, yung sa'yo din. At sa asawa mo. Nagulat ang babae. Gusto siyang sampalin pero pinigilan nito ang sarili. Huwag ka nang babalik dito. Bulyaw nito kay Lourdes. Okay, talaga, sabi ni Lourdes. Nagmadali na itong makalaya sa pamamahay na yun. Laking gulat ni Lourdes na umakitang gabi na pala. Kumakalam na rin ang tiyan niya. Kailangan niya maghanap ng mura pero sulit na karinderya. Higit sa lahat, kailangan niya pang problemahin kung saan ba siya matutulog ngayong gabi. Sa paghahanap niya ng karinderya, napadaan siya sa isang butika. Nakita niyang lumabas ang isang matanda mula dito. Nagkasadubong sila nito at noong makalagpas na siya ay napalingon siya. Nakita niya nahihilo ang matanda. Parang lasing itong maglakad. Dali-dali niya itong nilapitan at sinalo. Nagulat at nagpakawala ito ng takot na boses. Nataranta ito dahil munti ka na siyang matumba. Manang? Manang, ayos lang po ba kayo? Ha? Salamat. Teka, nahihilo lang ako. Sabi ng matanda. Nagturo itong maupo sa isang tabi. Tinulungan naman ni Lourdes itong maupo sa gilid ng kalsada. Binigay din niya ang dala niyang tubig para makainom ang matanda. Saan ho ba ang bahay niyo? Gusto niyo po bang ihatid ko na kayo? Sabi ni Lourdes sa matanda. Nagulat ito at tinignan siya ng matagal.
Sige, ihatid mo naman ako, Ineng. Doon lang ang bahay ko. Sabi ng matanda. Nagturo lang ito. Hawak-hawak ni Lourdes ang braso nito. Inaalalayan maglakad. Ubod ng bagal nilang maglakad. Pero buong pasensyang inantay ni Lourdes ang matanda hanggang bumalik ang lakas nito. Matapos nilang marating ang destinasyon, naggulat si Lourdes noong sabihin ng matanda na dito na sila. Ha? Saan po ang bahay niyo? Sabi ni Lourdes. Ayan, andyan. Sabi ng matanda. Tinuro nito ang bahay kubo sa liblib. Napapaligiran ito ng mga puno sa likurang bahagi ng kubo. Dito ho kayo nakatira? Tanong ulit ni Lourdes. Oo, halika, pasok ka. Paanyaya ng matanda. Pagkapasok nila sa bahay kubo, inalok ng matanda si Lourdes na sabayan siyang kumain dahil wala siyang kasabay. Ha? Sige ho, busog pa ho ako. Sagot ni Lourdes. Subalit tinrider siya ng kumakalam niyang sikmura noong umingay ito. Napatingin lang ang matanda sa kanya. Oho, makikain na po ako. Sabi lang ni Lourdes. Matapos kumain ay nagpasalamat siya dito at nagpaalam na aalis na siya. Subalit pinigilan siya ng matanda. Teka, ano bang pangalan mo? Ako nga pala si Myrna. Sabi ng matanda. May kabagalan ito sa pagsasalita. Tingin ni Lourdes ay pagod na ito. Lourdes po ang pangalan ko. Sagot naman ni Lourdes. Ngumiti sa kanya si Myrna. Napatingin ito sa tiyan ni Lourdes. Nagulat ito na umapansin na buntis pala ito. Teka, may matitirhan ka na ba? Ilang buwan na ba yan? Nakanguso si Myrna. Tinuturo ang kanyang tiyan. Siguro ho, mga 7 buwan na. Baka magstay na lang din po ako sa mumurahing hotel dyan. Sagot naman ni Lourdes. Ako, hindi pwede yan. Ayaw mo bang dito na lang matulog? Alok na matanda. Nagulat si Lourdes. Hindi niya inaasahan ito. Pwede po ba? Wala na rin ho kasi akong budget. Kaluluwas ko lang po. Sure, walang problema. Nakangiting sabi ng matanda. Dagdag pa nito. Ano ba ang trabaho mo dito sa Maynila? Wala po eh. Namasukan ako kanina bilang labandera. Pero hindi na po ako babalik dun. Kulang na nga ang binayad. Natigilan si Lourdes. Ayaw nang alalahanin pa ang nangyari kanina. Inipuan ka ng asawa ni Emma, no? Loko-loko talaga ng senggong yan. Sa lubong ang manipis na kilay ng matanda. Gusto mo bang ipabarangay natin? Ipapulis natin yung loko yun. Wag na po. Nasampal ko naman po siya. Masayang sabi ni Lourdes. Natutuwa siya dahil pumapanig sa kanya si Myrna. Maraming salamat po, Manang Myrna. Myrna na lang. Sabi pa ng matanda. Nagkwentuhan pa sila. Naikwento ni Lourdes ang buhay niya sa probinsya. Kung paano siya mabuli sa eskwela. Makilala ang knight in shining armor kuno niya. Kung paano siya napalayas ng kanyang mga magulang at kung paano siya napadpad ngayon sa Maynila. Habang nagkikwento si Lourdes, pahinto-hinto siya dahil lumahagulgol si Myrna. Noong gabing yun, naramdaman ni Lourdes na may nakikinig sa kanya. Matapos ikwento ni Lourdes ang buhay niya, nagkwento din si Myrna. Lahat daw ng trabaho ay nasubukan na niya dati at ang pinaka nagustuhan daw niya ay ang huling trabaho niya. Dati raw siya nagtitinda ng alahas noon. Ang pinakapaborito niya raw sa lahat ay diamante dahil sobrang ganda raw nito sa mata. Ikinwento rin niya ang mga bigong pag-ibig niya. Ikinasal daw siya sa 3 lalaki, subalit lahat sila ay iniwan at nakipaghiwalay sa kanya. Pero ang huli ay iniwan siya ng anak. Meron siyang isang anak, subalit malayo ang loob nito sa kanya. Hindi siya dinadalaw nito at ang tanging araw na dadalaw daw ito sa kanya ay kapag tumigil na ang paghinga niya. Ano ba yan? Bakit naman ang sama niya? Sabi ni Lourdes. Naiiyak din sa kwento. Epekto kasi ng broken family eh. Kaya gayon na lamang ako kinamumuhian ng anak ko. Naiiyak na sabi ni Myrna. Niyakap siya ni Lourdes habang pareho silang umiiyak. Namasukan si Lourdes bilang katulong at tagabantay sa bahay kubo ni Myrna. Inalagaan din siya ng matanda noong manganak siya sa lalaking sanggol.
Pinangalanan niya itong Emmanuel. Nang kahulugan sa Biblia ay kasama natin ang Panginoon. Ito ang napili niya dahil para sa kanya, hindi siya nito pinabayaan. At malaking katunayan na nga ang makilala niya si Myrna na kumupkop at tumutulong sa kanya magmula noong magpunta siya ng Maynila. Naging malapit si Myrna kay Emmanuel. Itinuturing pa niya itong parang isang apo. Madalas ay kasama pa ni Lourdes si Emmanuel habang nagsisilbing sekretary ni Myrna. Nalaman niya kalauna na marami palang negosyo si Myrna, katulad ng mga paupahang bahay at pwesto sa palengke at kung ano-ano pa. Hindi na malaya ni Lourdes ang mabilis na paglaki ni Emmanuel. Naging matalino itong bata at malambing. Palagi itong yumayakap at nakikipagkulitan kay Lourdes at Myrna. Mama ang naging unang salita nito. Lola naman ang pangalawa. Tuwang-tuwa sila kay Emmanuel na para bang ito na ang lahat-lahat sa kanila. Lumipas ang maraming taon, 7 taon na si Emmanuel. Pinaghandaan ito ni Myrna at nag-imbita sila ng maraming bata upang makisaya sa birthday ng tinuturing niyang apo. Subalit kung anong paglinaw ng talino ni Emmanuel ay siyang pagpurol ng pag-iisip ng 68 years old nang si Myrna. Nagkaroon ito ng demensya. Bukod pa dito ay marami pang karamdaman ang dumapo sa kanya. Lumala lalo ang iniinda nito. Naging madalas ang pagkawala ng memorya at pagtalo ng pag-iisip. Nagugulat na lang sina Lourdes at Emmanuel na minsan ay hindi na sila kilala ni Myrna. Labis-labis na iniyakan ito ni Lourdes. Gabi-gabi dahil naaawa siya kay Myrna sa kanyang tunay na kaibigan, sa taong itinuring niyang parang tunay niyang ina. Naging madalas ang pagsisimba ni Lourdes, Emmanuel at Myrna sa Quiapo at Baclaran Church. Diyos ko, sana po ayos lang si Mama Myrna. Sana po hindi siya naghihirap sa karamdaman niya. Please po, huwag niyo po siyang pababayaan. Pagdadasal ni Lourdes. Ipinagdarasal din ni Emmanuel na sana masaya palagi ang kanyang lola-lolahan na si Myrna. Sana po hindi malungkot si Lola kapag nawawala po ang alaala niya. Sana po gumaling na po siya at mabuhay po ng matagal kasi gusto ko pa po siya makasama ng matagal. Dasal naman ni Emmanuel para sa kanyang Lola Myrna. Naging mas madalas pa ang pagkawala ng alaala ni Myrna. Kahit na nawala ang alaala nito, ang ngiti nitong puro at walang kapantay ang labis na nagpapasaya kay Lourdes at Emmanuel. Sa mga araw na hindi nawawala ang alaala ni Myrna, kinikwento niya ang kabataan niya. Focus na focus naman ang mag-ina sa tuwing nagkikwento ang matanda. Masayang masaya silang malaman ang kwento nito dahil puno ito ng aral ng buhay. Kung noon ay madami ang nasusungitan sa matanda, ngayon ay labis-labis niyang kinagigiliwan at minamahal ng mga tao sa barangay nila. Noong kaarawan pa ni Myrna ay inimbita niya ang lahat ng tao sa kanilang barangay. Mayroon pang mga dumadayo para makisaya at bumati kay Myrna. Sure ka ba, Mama Myrna? Kagastos tayo ng ganito sa party niyo? Minsan na itanong ni Lourdes sa matanda bago ang nalalapit na kaarawan nito. Lourdes, hindi ko madadala ang pera ko sa langit man o kung saan. Sabi lang ng matanda. Tumango na lang si Lourdes at humingi ng paumanhin. Tumawa lang ang matanda at sinabing wag ito masyadong seryoso. Kinabukasan, pagkatapos ng birthday ni Myrna, ay hindi na siya nagising. Nakangiti itong natulog noong gabi at noong umaga ay nakangiti pa rin ito. Iyak nang iyak si Emmanuel noong umagang yun. Niyakap siya ni Lourdes at sinabing makakapagpahinga na si Lola Myrna niya. Makalipas ang 2 linggo, nailibing na si Myrna. Nalungkot ang buong barangay sa pagkapanaw niya. Biglang may kumatok sa pinto ng kubo. Agad ditong pinagbuksan ni Lourdes. Good morning. I'm Ralph. Nanay ko si Myrna. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok na nagpakilala bilang Ralph. Nakwento ka nga niya, Ralph. Dito pa lang nakita ni Lourdes ang mukha nito. Pumasok na ng kubo si Ralph. Hindi man lang nagtanggal ito ng sapatos. Dire-diretso lang na para bang pag-aari niya ang lahat. By the way, ikaw ba yung katulong ni nanay? Nakatingin ito sa kanya ng matagal. Naghihintay ng sagot niya. Oo, ako nga. Sagot ni Lourdes. Anong pangalan mo? Bakit mo tinatanong? Kontra naman ni Lourdes.
Halata sa boses nito ang pagkairita. Tumingin lang siya ng masama dito. Sabay bumaling na rin sa mga litrato ni Mirna, Lourdes at ni Emmanuel. Wow, naloko niyo ang nanay ko ah. So what's the scheme? Kinuha mo ang loob niya? Tapos ginagatasan mo? Don't tell me sa'yo ipapamana ang mga negosyo at ari-arian niya ha? Tumatawa si Ralph sa sinabi niya. Oo, yun nga ang plano ko. Malamig na sabi ni Lourdes. Aba, tiningnan lang siya nito ng masama. Blanko naman ang mukha ni Lourdes. Nagsisinungaling ka lang. You know what? I can read faces. Alam ko nagsisinungaling ka, sabi ni Ralph. Tumawa si Lourdes. Halakhak na tawa tapos parang may switch na bigla itong umiyak. Nawiwirduhan naman itong si Ralph. Baliw ka na ba? Tanong niya dito. By the way, wala akong pakialam. Any minute darating na si Mr. Bonifacio, ang lawyer ng nanay ko. I'll make sure na wala kang makukuha sa mga negosyo niya. Nakangiting sabi nito. Maya-maya ay dumating na nga si Mr. Bonifacio. Nagpakilala ito kay Lourdes. Hi ladies and gents, I'm Edward Bonifacio, the lawyer of the late Miss Mirna. Sabi ng lalaki. Napatingin siya kay Lourdes. You're Lourdes, right? Yes sir, nakita na ho tayo dati. Ngumiti lang ito kay Lourdes at nagpatuloy sa diskusyon. Base sa will na iniwan ni Miss Mirna, all businesses and assets will be yours, Mr. Ralph. Maliban sa isa, ang bahay kubo na ito. Nagtaka saglit si Ralph, subalit noon lumingalinga siya para tingnan ang kubo, ay nakita niyang marupok na ang kahoy dito at madudumi na rin. Okay, sige, sa kanya na yan. Congrats, na-scam mo siya. Pumapalakpak lang si Ralph. Ngumiti lang ng sarkastiko si Lourdes. Ninitigan nito si Ralph. Ralph pala ang tunay mong pangalan. Akala ko Nathan. Sabi ni Lourdes. Nakatitig pa rin ito kay Ralph. Naggulat at nanlaki ang mata ni Ralph. Matagal na niyang hindi narinig ang pangalang Nathan. Also, hindi ko niloko si Miss Mirna. Well, ako yata ang naloko niya. Pero naging matalik na kaibigan ko siya. Sekretary niya ako noong nabubuhay pa siya. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya ako. At sinong mag-aakala na ikaw, na anak ni Miss Mirna, at ang duwag na tatay na nag-iisang anak ko ay isa lang pala. What a coincidence, sabi ni Lourdes. Tsaka ito tumalikod. Gulat na gulat naman si Ralph sa narinig. Hindi siya makapaniwalang hindi niya nakilala si Lourdes. Mr. Bonifacio, I believe that after ko ibigay ang lahat ng kailangan niya, pwede ko na siyang palayasin sa kubong ito. Paglilinaw ni Lourdes. Tumango-tango naman ang lawyer. Kinuha lahat ni Lourdes ang papeles na kailangan ni Ralph at agad niya itong pinaalis. Alis, bawal ka dito. Pinagtabuyan ni Lourdes si Ralph. Para nagbagong tao itong si Ralph. Naging si Nathan ito bigla. Lourdes, huwag mong gawin sa akin to. Gusto ko makilala ang anak ko. Asan siya? Tanong ni Ralph. Nangingilid na ang luha nito. O-U-T. Out! Inispell pa ito ni Lourdes. Pahiyang-pahiya naman si Nathan. Hindi siya makatingin kay Mr. Bonifacio, lalo na kay Lourdes. Lumabas siya ng pinto ng pahiya at kawawa. Wow, that was a show. Sabi ni Mr. Bonifacio. Nakangisi ito. Anyway, I have to go na. Nice to meet you, Lourdes. Ngumiti lang ang babae. Hinatid niya lang sa pinto ang abogado. Hindi mapakali si Lourdes pagkaalis ng abogado. Nakita naman siya ni Emmanuel lakad ng lakad. Halos 5 o 10 beses na niya nalilibot ang buong bahay. Nag-alala na siya sa kanyang ina. Kaya tinanong niya ito, Ma, ayos lang ho pa kayo? Bakit po paikot-ikot kayo? Dire-diretso lang na parang walang narinig si Lourdes. Hanggang sa biglang sinuwag siya ng yakap ni Emmanuel. Dito lang nagbalik ang ulirat ni Lourdes. Ma! Umiiyak na ito. Natatakot sa kanya. Nak, sorry. Yumakap din siya na mahigpit dito. Inalok niya si Emmanuel kung gusto ba niyang kumain. Umiling lang ang bata. Musta pangangalakal, nak? Ayos lang po.
Sabay abot ni Emmanuel ng 150. Kinuha ko na po yung 50 dyan, ma. Naggulat naman si Lourdes. Bigla niya itong niyakap na mahigpit. Kahit matutulog na si Lourdes, iniisip pa rin niya si Mama Myrna niya at ang anak nitong si Ralph. Tinulungan niya ba kami ni Emmanuel dahil kilala niya kami? Nalaman niyang apo niya ang anak ko? Na alam niyang nagloko muli ang anak niya? Tinatanong ni Lourdes ang sarili niya, subalit alam niyang hindi niya ito masasagot. Ang lahat ng mga katanungan niya ay mananatiling tanong na lamang. Sabi mo dati, ito ang pinakamahalaga mong ari-arian, ang bahay kubong ito. Bakit? Bakit ito ang pilit mong binibigay sa amin? Nagtatakang tanong ni Lourdes. Miss na kita, Mama Myrna. Ewan ko ba bakit ang emosyonal ko? Siguro, kailangan ko lang siguro talaga ng kaibigan ngayon. Ang konklusyon ni Lourdes sa nararamdaman niya. Isang araw, ginising si Lourdes ng pagpukpok-pukpok ni Emmanuel. Ano ba yan, Eman? Bakit? Anong pinupukpok mo dyan? Nagpupunas pa ng mata si Lourdes. Antok na antok at pagod na pagod pa ito dahil sa pag-iyak niya kagabi. Nasira po kasi yung haligi ng kubo natin, Mama. Balik na sigaw ni Emmanuel. At dahil pinamana na sa atin ang bahay at ako lang ang lalaki dito, ako ang kukumpuni ng mga gamit dito. Nakangiting sabi ni Emmanuel. Bumangon na si Lourdes para puntahan ang anak. Ang galing naman ng anak ko, talagang binata na. Mabuti ka pa marunong sa responsibilidad. Niyakap ni Lourdes ang anak. Patingin nga, ano yung sira? Sabi ni Lourdes. Napalakas ang pukpok na Emmanuel ng martilyo. Nabasag niya ang malakahoy na haligi ng kubo. Anak, anong ginawa mo? Gulat na sinabi ni Lourdes sa anak. Inaayos ko lang po yung haligi. Tapos parang may narinig po akong pukpok na malakas daw po. Kayo po ba sumigaw? Tanong ng bata. Ha? Wala naman ako narinig ah. Ba't ko sa'yo ipapapukpok na malakas itong kahoy? Pagtatanong ni Lourdes. Ewan ko nga po eh. Ginawa ko na lang. Pero parang boses po ni Lola Myrna. Pagkatapos sabihin ni Manuel ito, may tumagas mula sa kahoy na haligi ng kubo. Maliliit at nagkikinangang mga diamante. Gulat na gulat ang mag-ina. Sinubukan pa nilang lakihan ang butas. Lumaki pa lalo ang agos ng mga diamante sa haligi. Nagtinginan ang mag-ina. Nakangiti ang dalawa na parang wala ng bukas. Mama? Anak? Sabi ni Lourdes. Ano ito? Biyaya ba to? Mga diamante po siguro ni Lola Myrna. Sobrang dami po nito. Ito po siguro ang talagang pamana niya. Sumisigaw na ito dahil sa excitement. Mayaman na tayo, anak! Umiilaw pa ang mata na sinabi ni Lourdes. Nagyakapan ang dalawa habang tumatalon-talon pa ang mga ito. Naalala ni Lourdes ang Mama Myrna niya. Isip-isip niya. Tama nga itong paborito niya dahil sobrang ganda sa mata ng diamante. Na-miss din ni Emmanuel ang Lola Myrna niya. Tumigil sila upang magdasal at magpasalamat sa may kapal at sa yumaong si Myrna. Pinagpatuloy pa nila ang paghahanap. Lahat ng haligi ng kubo ay may tinatagong mga diamante. Ilan din sa mga kahoy ay may lamang ginto. Mga diamante at gintong kinukolekta ni Lourdes. Buong araw nila kinukolekta ang mga mamahaling bato. Samantala, ang mga negosyo ni Myrna na ipinamana kay Ralph ay unti-unting nauubos. Yung iba ay nababankrupt na at ang malapit ng mabankrupt ay naibebenta ni Ralph. Hindi rin nagtagal ang pera sa kanya. Pagkalipas lamang ng kalahating taon ay nauubos na niya ito. Kapag tuluyan ng naubos ay babalik siya sa pangungutang sa mga taong kilala niya. Mga taong masisira ang relasyon kay Ralph at iiwasan siya. Habang sina Lourdes at Emmanuel naman ay patuloy lang sa pagbili ng lupa at pagtatayo ng negosyo. Matapos maibenta ang ilan sa mga mamahaling bato, ay naisipan nilang palaguin ang pera na nakuha nila. Nais nilang patunayan kay Mama Myrna nila na tama ang desisyon nito, na tamang sa kanila ipinamana ang mamahaling batong ari-arian nito. Masayang masaya sina Lourdes at Emmanuel sa buhay nila ngayon. Pilit pinapanalangin ni Lourdes na sana hindi na nila makita si Ralph o si Nathan. Dahil hindi nila kailangan ng distraksyon. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ni Emmanuel.
Scholar pa ito sa kilalang universidad sa larangan ng pagpapadipad ng eroplano. Desidido siyang tuparin ang pangarap niya noon pa man, ang maging isang piloto. Tuwing linggo ay sabay silang nagsisimba. Ipinagpapasalamat ang lahat ng biyayang natatanggap nila. At pagkatapos ay bibisitahin nila ang puntod ng taong pumago ng buhay nila, si Myrna. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.